hindi lang si Kim ang mabait, pati mga fans niya. Nagpunta pala dito sa amin sa Talisay City, Cebu, ang Kim Pao PH kanina para sa Kim Pao Charity na mahagi sila ng tulong sa nasalanta ng Bagyong Tino. Ngayon lang ako nakakita ng isang fans club na tumutulong. Talagang mahal nila ang Kim Pao. Nung una, sa Bogos sila na mahagi ng tulong sa mga biktima ng lindol. Ngayon, dito naman sa amin sa Talisay City, Cebu, kung gaano kabait si Kim sa mga tao, ganon din ang mga fans niya. God bless Kim Pao PH. Tama po kayo dyan, Ginang Arlene Casis. Hindi lamang po si Chinita Princess ang mabait, maging ang mga fans club at mga fans na nagmamahal at sumusuporta kay Kim Chu sobrang babait, sobrang generous din. Tunay nga po na kung ano ang pinapakita, yun din po ang naa-adapt at nagagaya po ng mga fans. Sabi nga kung ano ang tinanim, ganon din po ang aanihin at gagayahin ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Kim, ganon din po kay Paulo Abilino. Kaya sobrang nakakahanga, sobrang nakaka-proud magkaroon po ng mga fans, supporters na katulad po ng Kim Pao PH na talaga namang generous sa kanilang mga kapwa, lalo na po sa mga nangangailangan nating mga kababayan na naapektuhan po at nasalanta ng bagyo, lindol at kung ano-ano pa po na kalamidad. Sobrang hinahangaan ko po ang Kim Pao PH, maging ang iba pang mga group na talaga naman pong pinapahatid yung tulong sa mga nangangailangan. Tulad lang ito ng ginawa ni Chinita Princess na kung saan talagang personal po na namili ng mga materyales para i-donate sa mga nangangailangan nating kababayan diyan po sa Cebu. Tunay ngang napakabuti, napakabusilak ng puso ni Kim Chu. So maraming salamat sa komento, Ginang Arlene Casis. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin nating pag-usapan yung kinuwento sa atin kanina ni Ginang Arlene Casis. So binahagi po ng Kim Pao PH ang ilang larawan, kuha po ito sa kanilang charity. Sabi nga dito, Christmas is giving, hands united, hearts align. Kim Pao PH and our generous sponsors extended love and support to our kababayans in Cebu affected by Bagyong Tino. Maraming salamat Sis Melody, Sis Cherish, Sis Mai, Sis Aaron at lahat ng sponsors at syempre sa buong Kim Pao PH. So ito po mga kakimpaw yung ilan sa mga picture na binahagi po ng Kim Pao PH. Makikita nga po dyan yung mga food na pinamigay po nila mga kakimpaw sa mga bata po dahil parte po ito ng pagbibigay, pagmamahalan, and syempre pag-share na din sa mga kababayan po natin na naapektuhan po ng Bagyong Tino. And syempre maraming salamat po sa mga patuloy na nagbibigay ng sponsor sa Kim Pao PH. Bahala na po ang Diyos magbalik ng kabutihan po ninyo. And alam kong sa oras na makita po ni Kim, ganon din po ni Paula Avellino, itong ginawa po ninyong pagtulong, lubos po silang matutuwa at hahanga din sa inyong mga ginagawa. Makikita nga dyan sa mga picture na may food pack, mga grocery, delata, bigas, tapos may mga damit din. Sana'y maging huwaran kayo ng marami para makapag-share din sa ating mga kapwa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa napag-alaman natin kay Chinita Princess mga kakimpaw. I'm sure magugulat din kayo dito kasi ako din, nagulat din ako mga kakimpaw dahil ang alam ko lang po na negosyo ni Chinita Princess ay House of Little Bunny. So hindi lang po pala House of Little Bunny mga kakimpaw, kundi sobrang dami niya palang business mga kakimpaw na pinapatakbo. Narito po ang detalye. Sabi nga dito sa isang article, ang daming nakarelate kay Kim Chu sa nangyari sa kanila ng kapatid niyang sila Kam Chu. Majority sa nakarelate ay mga OFW o overseas Filipino worker na niloko rin ng mga kapatid at ng buong pamilya pagdating sa pera. Kaya feel nila ang sakit at lungkot na nararamdaman ni Kim nang madiskubring wala na ang perang kanyang pinagpaguran. On the other hand, may mga pumuri rin kay Kim na kahit masakit
at mabigat sa loob niya, kinakailangan niyang idemanda ang kapatid. Ang mga OFW hindi nila maidemanda ang kani-kanyang pamilya na nanloko sa kanila. Sana raw kasing tapang sila ni Kim nakasuhan din ang mga kamag-anak na nagwaldas ng pinagpaguran at pinagpuyatan nilang pera. Dahil sa pagdedemanda ni Kim sa kapatid, nalaman na marami palang negosyo si Kim ayon sa mga fans nito. May franchise daw po si Kim Chu ng Julie's Bake Shop, Potato Corner, at Chowking, ang kapamilya actress. May bridal shop daw ito, may commercial building sa Cagayan de Oro City, may mga real estate at mga latest na business si Kim ay ang Bag of House of Little Bunny. 'Di ba? So ang dami mga kakimpaw, ilan ito? Julie's Bake Shop, Potato Corner, Chowking, bridal shop, commercial po, real estate pa. Tapos, 7 mga kakimpaw. 7 business. At since 7 business ito mga kakimpaw, siguro, dyan po mga kakimpaw, kumuha or nag-umit ng pera itong sila Kam. Kaya umabot ng di umano, 200 or 100 million. Ayon yan dito sa isang write-up. So, hindi lang malinaw kung 200 million ba or 100 million ang perang nawala sa kapamilya actress, pero may mga umaasa pa rin na in the future, maibalik man o hindi nila Kam ang pera ni Kim, magkaayos pa rin silang magkapatid. Siguro naman mga kakimpaw, magkakaayos at magkakaayos ito sa tamang panahon. Pero syempre, ang mga bagay-bagay ay dapat idaan sa legal na proseso. Lalo't hindi po biro mga kakimpaw kung 100 to 200 milyon ang nawalang pera sa kaban ni Chinita Princess. Kahit nasabihin natin na maraming business ni Chinita Princess, maraming racket, maraming offer na project, hindi po agad-agad maibabalik ang 100 to 200 milyon ng ganon kabilis. Kaya sobrang panghihinayang po talaga si Chinita Princess dito, at kahit masakit, kahit mahirap sa kanyang kalooban, mga kakimpaw, sinampahan niya po talaga ng kaso dahil ito yung tama. Ito yung nararapat gawin. Kailangan niya po kasi ng explanation. 'Di ba? Kailangan niyang malaman saan mo dinala yun. Bakit ganito kalaki yung kinuha mo? Actually, matagal na naman daw na alam ni Chinita Princess na kumukuha itong sila Kam. Ngayon lang, sobrang lumaki ng ganito mga kakimpaw. Masyado rin kasing naging maluag si Chinita Princess kay Lakam, kaya siguro naging panatag si Kim Cho na hindi yun gagawin ni Lakam. Kaso nyo nga mga kakimpaw, hindi po napigilan ni Lakam na kumuha ng ganun kalaki. Kaya ang ending, ito po at sila ay nagkasiraan. Pero alam naman natin sa huli na magkakaayos at magkakaayos pa rin yan mga kakimpaw. Pero sa ngayon, yung legal battle muna yung kailangan nilang maayos, at sana po ay makuha ni Kim Cho ang nararapat na hustisya sa kanyang perang pinaghirapan. Natural lang na maraming netizen ang umaasa na magkakasundo sina Kim Cho at ang kanyang kapatid. Sa loob ng showbiz, lalo na kapag sikat ang personalidad, ang bawat problemang pampamilya ay nagiging public issue. Pero sa kabila nito, makikita na hindi lamang sismis ang motibo ng publiko. Marami talaga ang nagmamalasakit kay Kim dahil matagal na siyang bahagi ng buhay ng mga manonood. Kapag pamilya ang nag-away, mas mabigat, mas masakit, at mas komplikado. Ang mga netizen ay nakikisimpatya dahil alam ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga ang pagkakaisa sa pamilya. Kahit hindi sila kilala ng personal, ramdam nila na mahirap mapunta sa sitwasyon na parehong nakakaramdam ng sakit, sama ng loob, at pagkadismaya. Ang kagustuhan ng netizens na magkabati sila ay hindi lamang dahil gusto nilang makita ang happy ending, kundi dahil alam nila na sa huli, pamilya ang pamilya at walang kapalit ang kapayapaan sa loob ng tahanan. Ano ang masasabi ko sa balitang to? Ang sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahirap kapag personal na problema ay umaabot sa publiko. Minsan hindi natin alam ang buong kwento at hindi rin natin alam kung sino ang tunay na nasaktan, sino ang nagkamali o ano ang punot dulo ng hidwaan. Pero malinaw na pareho silang dumadaan sa mabigat na emosyon. Tama rin na ang mga netizen ay umaasang magiging mahinahon ang dalawang panig. Sa huli, walang panalo sa alitan ng magkapatid. Kahit sino ang tama, pareho pa rin sila may sugat na kailangang paghilumin. Kahit gustuhin ng fans ang mabilis na pagbati, hindi ito instant. May mga bagay sa pamilya na hindi isang apology lang ang solusyon.
Minsan nangangailangan ito ng panahon, pag-unawa at tahimik na pag-usap. Kung tunay na pagmalasakit ang intensyon ng mga netizen, dapat irespeto rin ang privacy at proseso ng magkapatid. Posibleng ang bangayan ay bunga ng naipong problema, hindi lamang ng isang insidente. Kaya mas komplikado ito kaysa nakikita natin sa headlines. Pero sa dulo, mas magaan sa puso kung magkabati sila. Dahil walang mas comforting kaysa malaman na sa gitna ng gulo, may tahanan kang uuwian at kapamilyang handang yakapin ka uli. Ang balitang ito ay malinaw na tumama sa puso ng maraming Pilipino dahil pamilya ang usapan. Ang mga Pinoy ay likas na family-oriented, kaya kapag may hidwaan sa pagitan ng magkapatid, lalo na kung kilala at iniidolo ng publiko, nagiging mas seryoso ang dating nito sa mga tao. Sa kaso ni Kim Chiu at ng kanyang kapatid, ramdam natin na hindi ito simpleng tampuhan o away na kayang ayusin sa isang tawag o chat lang. Kapag nauwi na sa legal na proseso, malalaman mong malalim ang sugat, mabigat ang sitwasyong pinanggagalingan nila, at parehong may emosyonal na pasangdala. Maraming netizen ang nalulungkot hindi lang dahil may gulo, kundi dahil sanay tayo na makita si Kim bilang masayahin, mabait, at palaging nagbibigay ng good vibes. Kapag siya mismo ay pinagdadaanan ng ganitong klase ng gulo sa pamilya, nararamdaman ng publiko na malaking bigat ang nakakapatong sa kanya. Kaya hindi nakapagtataka na ang instinct ng marami ay sana magkabati na sila. Hindi dahil pakialamero ang netizens, kundi dahil ayaw nilang may masirang pamilya, lalo na sa panahong maraming tao ang nakakaranas ng pagkawatak-watak sa mga mahal nila sa buhay. Ang bawat pamilya ay may pinagdadaan ng pagsubok, pero kapag nakikita nila sa isang artista na ganito rin ang laban, nagiging mas relatable, parang reminder na kahit sikat, may pera at may pangalan, hindi exempted sa sakit at conflict sa loob ng tahanan. Marami ring netizens ang naniniwala na sa dulo ng lahat, pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Kahit gaano kalaki ang hindi pagkakaintindihan, kahit gaano kasakit ang naging exchange, napakalaking bagay kung darating ang panahon na maunawaan nila ang pinaghuhugutan ng bawat isa. At kahit hindi madali, hindi imposibleng maganap. Pero importante ring tandaan, hindi natin alam ang buong detalye. Hindi natin hawak ang tunay na kuwento sa loob ng kanilang pamilya. Hindi natin pwedeng maliitin ang bigat ng sitwasyong pinagdaraanan ng magkapatid. Kaya ang pinakamagandang gawin ng publiko ay magbigay ng suporta, hindi panghimasok. Madaling sabihin na magkabati na lang. Pero sa totoong buhay, may mga sugat na kailangang hintayin munang gumaling bago magsimulang makipag-ayos. May mga desisyong hindi agad madaling bawiin o lagyan ng simpleng sorry. Sa ngayon, ang pinakamakataong reaksyon ay gusto nating mapayapa ang magkapatid, pero kailangan din nating irespeto ang proseso nila. Ang pagpapatawad at pag-ayos ay hindi minamadali. Ito ay pinaplansa ng tahimik, unti-unti at may tamang panahon. Para sa akin, ang balitang ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Ang bigat ng personal na problema at ang matinding pag-aala ng publiko para kay Kim Chiu at sa kanyang pamilya. Hindi ito ordinaryong intriga. Ito ay sitwasyon kung saan nadamay ng emosyon, tiwala at relasyon na matagal na nilang binuo bilang magkapatid. Sa isang banda, maganda makita na maraming netizens ang umaasa sa pagkakasundo nila. Ipinapakita nito na mahal si Kim ng publiko at marami ang nagdarasal na gumaan ang pinagdaraanan niya. Para sa maraming tao, ang kapayapaan sa pamilya ay isa sa pinakamahalagang bagay, kaya natural lang na ito rin ang hiling nila para sa kanya. Pero sa kabilang banda, kailangan ding maunawaan na ang pag-ayos ay hindi pwedeng pilitin. May mga away na lampas na sa simpleng tampuhan, may mga sugat na hindi agad gumagaling. Hindi natin alam ang buong kwento, hindi natin alam ang nasabi, nagawa o nalunok nilang sakit sa loob ng kanilang tahanan. Kaya hindi rin makatarungang i-pressure sila na magbati agad-agad. Ang totoo, ang pinakamakatulong ngayon ay respeto at space. Maari silang magkabati o may pag-asa palagi. Pero dapat mangyari ito sa tamang oras, tamang emosyon at tamang pag-uusap. Hindi dahil hinihingi ng social media, kundi dahil pareho nilang pinili ang kapatawaran. Sa dulo, ang masasabi ko, maganda ang hangarin ng netizens, ngunit kailangan ding bigyan ng panahon ang magkapatid. Mahalaga ang pagkakaisa, pero mas mahalaga ang tamang proseso para maiwasan ang mas malaking sugat. May pag-asa sa paghilom, pero hindi iyon minamadali. Kung dumating ang araw na magkabati sila, mas magiging totoo, mas matatag at mas makahulugan yon dahil pinili nilang pareho, not because of pressure, but because of love. Ano pa ang maidagdag ko sa balitang ito?
Malaking epekto nito sa mental at emotional health ng magkapatid. Hindi biro ang magkaroon ng alitan sa pamilya, lalo na kung nasasangkot ang pera, tiwala, at personal na issue. Kapag artista ka, doble ang bigat dahil hindi mo lang kinakaharap ang problema privately, may mata pa ng publiko. Posibleng parehong nakakaranas na anxiety, guilt, pressure, at pabahalo-halong emosyon sina Kim at ang kanyang kapatid. 2. Malaki rin ang role ng social media pressure. Kahit mabuti ang intensyon ng netizens na gustong magkabati sila, minsan nagiging dagdag stress ito. Hindi lahat ng taong may problema ay handa makipag-ayos agad, lalo na kung masakit pa ang nangyari at sariwa pa ang sugat. Ang dami ng opinion online ay pwedeng makapagbigay ng pressure na hindi nila kailangan habang nagpoproseso pa sila. 3. Posibleng may mas malalim pang ugat ang away. Kapag ganitong antas ng gulo, lalo na kung umaabot sa kaso, ibig sabihin matagal na itong issue at hindi ito simpleng hindi pagkakaintindihan. May mga problemang lumalala dahil matagal nang hindi na pag-uusapan o nakimkim lamang. Isa itong paalala na kahit ang pinakamalapit na tao ay maaring magkaroon ng distansya kapag nabigay ang tiwala. 4. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng boundaries sa pamilya. Madalas sinasabi ng mga Pilipino na pamilya dapat ang inuuna, pero kailangan din natin kilalanin na may limitasyon ng pagpapasensya at pagbibigay. Kapag may nasaktan o may lumabag sa respeto at tiwala, dapat lang na may aksyon, even if painful, para protektahan ang sarili. Totoong may pag-asa pa rin. Sa kabila ng gulo, kaso at sama ng loob, hindi naman sarado ang pinto ng pagkakasundo. Maraming magkakapatid ang dumaan sa mas malalang sitwasyon, pero sa tamang panahon, unti-unting naghilom ang sugat. Minsan tumatagal, minsan biglaan, pero laging may posibilidad basta pareho nilang gustong ayusin. 6. Importante ring respetuhin ng publiko ang proseso nila. Ang pagiging fan ay hindi karapatang makialam ng sobra sa personal na buhay ng artista. Ang masasakit na problema sa pamilya ay hindi dapat gawing libangan ng internet. Mas kailangan nila ngayon ng privacy, respeto at pag-unawa.